Heavenly Father, good afternoon, Lord. Lord, I pray for Bro Angel as he shares your word. Override this preparation, Lord. Teach him what not to say or what to say, Lord. Please guide him always. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 Praise God. Po. Brother Angel. Thank you, Brother Edmond. Yan po. Yun po, magandang hapon po sa lahat. Am I loud and clear, Kuya Edmond? Brother Ed? Yes. Thank you. Yun po. Po. Bago po tayo magpatuloy, ay bigyan ko po muna ng konting intro tong aking napiling topic. Ano po? Lahat naman tayo may mga pinagdadaan ng up and low, mga moments natin. Panahon na tayo masigla, malakas, matatag, masayahin. May mga panahon din na parang tayo po ay mababa, medyo depressed, nagsiself-pity, at malungkot, at pakiramdam na nag-iisa. So, kailan lang at maaaring nandun pa rin ang ilan sa atin o ako sa ganong estado or state ng ating pong sitwasyon. Kaya ang ating pong pamagat sa ating pong pag-uusapan na yung hapon ay basically po tungkol po sa yan. Ah, medyo first time ko pong humawak po nitong ating pong Canva na PowerPoint. Nulit ko po muna para may balik ko po dun sa ating pinaka-title. Yan. So, hindi ka nag-iisa sa panahon ng pagsubok bilang PWD. WD. So, apo. So, may mga pagkakataon na tayo nakakaramdam na para tayo nag-iisa. Ano po? Hindi ho tayo parang magdrama lamang, pero reality po yun na minsan, nung tayo po ay sa ating pong normal, ang iba ho sa atin ay mayroong parte ng buhay natin na malakas, masigla, normal po tayo noon, na kaya nating sumabay. Palagi tayong kasama, hindi tayo naiiwan. At hindi naman tayo talaga totoong iniwan ng ating pamilya sa pamilya. And of course, pasintabi at amin din kinikilala, may mga taong talagang hiwalay din talaga sa kanilang pamilya na parang nag-iisa ngayon. Kasama po ako doon. Hindi naman po literal na buo, pero ang aking kalagayan ay yung aking pong mga anak ay nasa Amerika at ako'y mag-isa po dito. So, minsan ay mahirap po na mayroong kang karamdaman na nag-iisa ka pa. At of course, para din sa iba na pakiramdam natin, at least, sana all ang iba ay andyan ang inyong pamilya kasama mo, hindi ka nag-iisa. Pero paminsan-minsan, ay nakakaranas pa rin ang iba sa atin kahit nandyan ang pamilya mo. In fact, para sa iba, mas mahirap daw ang kalalagayan na may kasama kang pamilya pero pakiramdam mo hindi ka pa rin nila kasama. So yun ang medyo mas masakit. Na pakiramdam mo nag-iisa ka, though andyan lang sila sa tabi. Ika nga, minsan tayo po ay neglected, hindi napapansin o hindi pinapansin. So, nakakaramdam tayo ng pagiging nag-iisa. At yung pong ating topic ngayong hapon, na pag tayo nag-iisa sa pananang pagsubok bilang PWD, ay sana ma-recognize natin na ang pagsubok, PWD ka nga, ay mayroon pa mga sitwasyon na magsusubukan po ang ating katatagan, mga stressful moment, mga panahon na tayo po ay maaring mayroong hinagpis, tampo, ano po, na-offend, na-hurt, kumbaga may nararamdaman ka na nga, ay meron ka pang emotional, sabihin natin, rubbish or kabigatan. Ano po? So, hindi po natin gusto yon pero ang pagsubok ay hindi natin hinihingi. Dumarating na lang ng bigla. Ito ay ang sitwasyon sa ating buhay. So, ang katotohanan po sa mga pagsubok, hindi man natin inaasahan, ito po ay nakakadagdag pa sa ating kalalagayan. May disability na nga tayo, mayroon pa tayong mga emotional challenges. At pakiramdam natin minsan ay tayo po ay nag-iisa, naiiwan. So, pagpapaalala lang po itong ating topic na kahit po tayo ay isang PWD, ay hindi tayo totoong nag-iisa. Ang challenge lang minsan ay kung paano natin ma-apply yung ating pananampalataya
na hindi tayo nag-iisa sapagkat kasama natin ang Diyos. So ito pong ating pag-asa. Ang ating pag-asa ay sa kabila ng ating mga pagsubok, pinagdadaanan, ay meron tayong pinanghawakan, pwede tayo magkaroon ng kapayapaan. Ano po? So, ulitin ko po, hindi porket nandyan kompleto ang pamilya o andyan lahat ng mga taong gusto mong kasama, ay may kapayapaan ka. Ang pinag-usapan natin dito, yung marami kang pagsubok, problema, may nararamdamang sakit sa katawan, at maaaring nalulungkot or nangungulila or pakiramdam nag-iisa, ay pwede pa rin makaranas ng kapayapaan sa gitna ng lahat ng ito. In the midst of that. John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ito na ibinibigay sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. So ulitin ko po, maaring pwedeng magbigay ng kapayapaan, yung sabi natin yung mundong ito, namasyal kayo o kaya binigyan ka ng maraming pera, ano po, ng mga contractors, ng mga senador at mga kongresista. So paldo. Pero hindi ibig sabihin mapayapa ka. Ang pinag-usapan dito ay kapayapaang nanggagaling kay Kristo. So, hindi ho tayo pinangakuan ng buhay na walang lungkot at pagsubok. So, ikaw man ang lumagay ngayon sa mga senador na inakusahan na sila po ay corrupt. Marami silang pera pero wala silang kapayapaan ngayon dahil haharap po sila sa hukuman. Ano po? So, lahat ng tao ay inevitable, dadaan sa lungkot o pagsubok. Tayo man PWD as of you. Po. Pero, hindi man inaalis ng Diyos ang rabis, mga kabigatan, ano po, sa buhay natin. Mga kung anong nararamdaman nating down moment, ay pwede pa rin niya tayong bigyan ng kapayapaan para malagpasan ng lahat yon. Kapayapaan po. So, basically, pag pinag-uusapan natin nag-iisa ka, kung sakaling totoo, literal man, or pakiramdam mo lang, bottom line, pag nag-iisa ka, yung feeling ba na malungkot ka, feeling ba na parang kawawa ka, self-pity, nag-iisa, parang connected sa parang bang negative, ano po. So, sa lahat ng sitwasyon na to, kahit nag-iisa ka, pwedeng maging masaya ka pa rin at magkaroon ka ng kapayapaan. Ano po? Sa pamamagitan po ng ibinibigay ni Jesus, ng Diyos sa atin. So, sana makuha natin na ang pinakakailangan natin pag tuwing ikaw ay feeling mo nag-iisa, naiiwan ka, para bang hindi ka nila pinansin, na para bang hindi ka na importante, na para bang kulang na lang ay bahala ka sa buhay mo. Sa lahat ng pwede maranasan nating kalungkutan na yon o kabigatan, sama ng loob, ay pwede pa rin natin maranasan ang kapayapaan na galing sa Diyos. At ang unang pinakaparaan po dyan ay yung pananalangin. Ano po? Alam kong gasgas yung advice na mag-pray ka na lang. Minsan kasi mayroong tayong pagkakataon. Ako naranasan ko yun. Sabi ng mga anak ko, Papa, pray ka na lang. Kasi di ba pag tayo nadidepress, nada-down, parang automatic sa mundong ito. And even you, alam mo na dapat mong unang gawin ay mag-pray ka na lang. So sa pagkakataong ito, pagpapaalala po, hindi yung pray na parang pakiramdam mong gasgas na nakasanayan. Di mag-pray. Wala naman tayong magagawa. Walang choice. Di mag-pray. Kundi kailangan natin tingnan ano yung kapangyarihan, paniwalaan, ano ang meron sa prayer. Ano po, hindi yung parang may magawa ka lang dahil sa sabi nila at alam mong dapat mong gawin. Kundi paniwalaan mo, ano nga ba ang binibigay ng prayer. Huwag kayong mabalisa, sabi sa Philippians 4:6. Ano po? From time to time, ay sabihan niyo po ako kung ako'y napuputol mukhang in Jesus' name ay masustain ang ating internet. So, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay ay pumunat nakasakit dito. Lahat ng mga bagay, sa pamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat ay paalam niyo ang iyong mga kailangan sa Diyos. At yun sa 7 nga po, ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng iyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So basically, when we pray, ano meron doon na kailangan natin panampalatayahan? May pangako siya doon eh.
na lahat ng bagay na nagbibigay sa ng kabalisahan o kalungkutan, lalo na yung pakiramdam mo nag-iisa ka, i-surrender mo, ibigay mo na lang kay Kristo. At pag ibinigay mo sa Kanya yon, bakit ba tayo nagkakaroon ng pressure, kalungkutan, self-pity, depression? Kasi pakiramdam mo as if para bang hindi dapat ganito, unfair. May gusto ka mangyari as if you are in control. Pero pag nag-pray tayo, para ka nagdesisyon, hindi na ako may control, bahala ka na Jesus. Sa iyo ko na ibinibigay ang sitwasyon. So pag wala na sa iyo ang control, wala nang pressure. Ano po? Kasi ibinigay mo na kay Jesus eh. So dahil ibinigay mo sa kanya ang control at mayroong kang tiwala na siya po ay mabait, mahal ka, faithful, makapangyarihan, then dahil sa kanyang characters, ano po, dahil kilala mo ang Diyos, hanggat maaari kilala natin ang Diyos, eh alam mo, hindi kanya papabayaan. So yung pag-surrender through the prayer, yun ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. So sa lahat ng bagay, ay idulog lang natin sa Diyos, i-surrender natin sa Diyos. At magpasalamat dahil sa ating pong ginawang pagsuko or pagbigay ng ating mga pakiramdam, kalungkutan, feeling nag-iisa, bigay mo kay God yun. Ano po? And the peace of God, ano po, ay mararanasan po na yung kaisipan at ng iyong puso, ano po, siya magbibigay po ng kapayapaan. So again, ang daling sabihin ng prayer. Pero ang dapat maalala natin, ano yung pangako pag nag-pray tayo? Ang prayer ay pagsuko ng iyong control. Wala tayong magagawa sa ating sitwasyon. Pero pag bigay natin kay Jesus, wala na agad na may smulpot na anghel at bigla ka may kausap na parang pakiramdam mo, hindi na ako nag-iisa. Basically, paraan ng Diyos na maramdaman mo ng kapayapaan sa puso mo. I believe sapat na yon, yung maranasan mong kapayapaan. Hindi exactly akala mong magiging payapa ka pag may katabi ka na at nakayakap sa'yo, tumatapik sa balikat mo at bumubulong pa sa'yo na, Brother Angel, huwag kang mag-alala. Andito ako, hindi ka nag-iisa. You don't need that physically na marinig o makita kung sino man yon. Kundi yung promise ni God, kailangan maranasan mo yon if you just obey. Pray, surrender, at maranasan mo ang kapayapaan ng Diyos. And remember, ano po, itong kapayapaan na to, kasi minsan ang gusto natin kasi literal na may kausap, may kahawak, may kayakap, may nag-aasikaso. Yung pakiramdam natin na hindi tayo solo. Pero by faith, kailangan natin tanggapin mula nang tinanggap natin si Jesus Christ as Lord and Savior. Sabi po yan sa Ephesians 1:13. Tayo pa'y binigyan ng banal na Espiritu. So from the time, tinanggap mo na ba si Jesus as your Lord and Savior? So by the time na ikaw po ay tumanggap kay Jesus as Him, as your Lord and Savior, meron ng Holy Spirit na ibinigay sa iyo. Yun ang pangako doon eh. And that if you believe the gospel, yung gospel, ikaw ay naligtas, meron ka nang kasama. Hindi ka na nag-iisa. Subalit ang mga aliw, sabi sa John 14:26, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Di ba minsan nakakatuwang isipin sana hindi umalis si Jesus, malamang. Wala na basta magbabackslide o lahat ng tao ay talagang susunod kasi physically, andyan pa rin si Jesus. Pero na-imagine mo ba kung si Jesus physically nandito, ilang milyong tao sa balat ng lupa ang pipila para lang makalapit kay Jesus Christ. Kailangan niyang umalis para dumating ang banal na Espiritu para bawat isang nanampalataya kay Jesus ay palagi ka na may kasama. Hindi mo na kailangang pumila para lang maranasan ng Diyos. Si Jesus Christ in the form of Holy Spirit is with you. Jesus is in you, with you, through the Holy Spirit. Then, yung kapayapaan na iniiwan niya sa inyo, ni Jesus, ang kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. So maranasan natin yung peace. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo, huwag mabagabag ang iyong puso o matakot man. Espiritu Santo, ito yung magtuturo sa atin. So pag nalulungkot ka at na-recognize mo may kasama ka, alam mo ba yung minsan na bakit minsan ang tao
malungkot. Assumption ko lang ito o opinion. Ano po? Kasi nag-overthink tayo eh. Kasi nakafocus tayo sa negative eh. So ano nangyari? Dahil wala tayong kausap, nalulunod tayo doon sa kalungkutan, sa pagse-self-pity. Pero kung meron tayong kausap, malaki sana ang chance na tayo makarecover agad. But actually, ang gusto mo, kausap talagang literal, physical, audible, naririnig. But honestly, if you just focus kay God, may naririnig ka rin eh. Boses ng Holy Spirit. Huwag mo pong i-deny yun. Merong nagsasalita. Merong banal na espiritu sa ating pong pagkatao na nagtuturo sa atin ng dapat nating gawin. Tayo lang ang pasaway eh. Matigas ang ulo. Ano po? Tagapagpaalala. Di ba? Tagapagbigay ng kapayapaan. May nagtatrabaho within eh. Ayaw mo lang pansinin. Kasi gusto mo, in flesh pa rin, in physical form, marinig, makita, maranasan mo kung sino man yung tao o mga tao na dapat kasama mo. Focus ka within. May Holy Spirit na kumakausap sa'yo. Siya, si Jesus Christ. In the presence ni Jesus Christ yun. Huwag matakot o mabahala dahil hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Holy Spirit. Again, ulit ko po. Ang challenge minsan, alam mo to eh, narinig mo na to. Ang challenge is kung kaya mong paniwalaan. Kasi mas sanay tayo sa hanggat maaari, masatisfy yung ating flesh. Flesh in a sense na physical na kita mo, ramdam mo. Alam mo yon? Then kailangan natin masanay in spirit. Gaano ka kadalas mag-pray? Gaano ka kadalas makipag-usap patungkol sa mga spiritual na bagay? Gaano tayo kadalas magbasa ng Bible? Ibig sabihin, kung gaano kadalas tayong nakikiniig sa Espiritu or sa pagbabasa ng Bible o sa pagpipray, doon lumalakas ang boses niya eh. Doon nagiging audible. Doon nagiging clear. Kaya minsan, pag nararamdaman natin mahina tayo sa emosyon, it's obviously mahina tayo sa Espiritu or malakas tayo sa flesh or hindi na tayo palagi nagpipray kaya mahina tayo kaya pakiramdam mo, talo ka ng emosyon, talo ka ng mga negativities, feeling mo nag-iisa ka. But the truth is, mahina ang ating spiritual life. So balik tayo sa dapat nating gawin. Palakasin ang espiritu, magbasa ng Bible, manalangin, mag-attend ng mga ganitong gawain para maging clear na may Holy Spirit na nagsasalita talaga kumakausap sa atin din, hindi na nag-iisa. Mayroon pong term na parakletos, pero basahin ko muna John 14:26 uli. Subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Si Jesus Christ ang nagsabi po niyan. So, through the Holy Spirit, may kasama na tayo. At para po pag-usapan, ano po itong Espiritu Santo? Siya po yung counselor, tagapagpayo, helper, tagapagpalakas. Pero yung salitang parakletos, sa panahon po ng mga mga Roman soldiers, may tinatawag isang soldier ay meron siyang partner by tusba. Kasi sa kanyang pakikipagdigma, pakikipaglaban, iba yung meron kang katabi kasama sa likod mo. Kasi pag kayo ay baliktaran, mas may laban kayo. Pag mayroon kang partner sa gera o sa labanan. Yung tawag po dun sa partner na inassign dun sa soldier ay parakletos. Isa po ay Greek word na pag sinabing para, alongside or kasama. Pag sinabing kletos, naka-assign. Naka-duty sa'yo. So, meron kang Holy Spirit na kasama na naka-assign sa'yo. So, hindi tayo pwede mag-isa. Ulitin ko, totoo yan. Ang challenge lang, kung kaya mong paniwalaan o kung totoong nararanasan mo siya. Yung Spirit. Yes, you can hear Him if kumalakas tayo sa Spirit. Hindi tayo iwan ni Jesus. And of course, ang challenge po minsan, and believe me if I say, pag mahina ka, natatalo ka ng emosyon mo, nag-overthink tayo. So ang kalaban natin is in the mind. Kaya ko bang sabihin sa'yo
na ang totoong labanan sa buhay Kristiyano ay in the mind. Kaya nga, hanggat maaari, bantayan natin ating kaisipan. Lalo na pag empty or wala ka masyadong ginagawa. Diyan ang dwelling ng devil, yung empty mind. So, kailangan ma-control or hanggat maaari, aware tayo sa kung ano ang ating nasa isipan. Kaya nga sabi sa Romans 12:2, huwag niyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasya, at lubos na kalooban ng Diyos. Paano ba nare-renew ang mind? Siyempre, pag kayo po ay may baso ng tubig na marami pong dumi, bawa, yung tubig, kinuha mo sa imbornan, madumi talaga yon. Pero pag yan po ay sinahod mo sa gripong bukas, yung malinis na tubig lumalabas mula sa gripo, pag tuloy-tuloy po ang buhos ng tubig mula sa gripo, alam mo ang mangyayari na yung dumi sa baso, sa loob ng baso, kusang lumalabas. Makikita mo na lang sa dulo, pag tuloy-tuloy ang buhos ng tubig mula sa gripo, lilinaw po ang tubig sa loob ng baso. Nare-renew kung bubuhusan mo ang mind mo ng salita ng Diyos. Ano po? So salita ng Diyos ang nagre-renew ng ating mind. Pero ito pa ipagpapaalala na minsan kung anong pumapasok sa ating isip, hindi naman totoong physical na nag-iisa ka. Minsan lang dahil may pagkakataon sa buhay natin, yung isipan natin ang nagkokontrol na parang pakiramdam mo, nag-iisa ka. Kailan lang nagbigay sa amin ng training, leadership na katuruan, si Brother Lance. At ilan ito sa mga gusto kong isama para medyo parang nagkukwento na rin ako sa inyo paano ko napaglabanan o nagapasan yung mga panahon na very down po tayo. Ano po? So, may tendency na parang pakiramdam mo, solo ka. Kasi, halimbawa, may expectation ka or may ginawa sa'yo or may hindi ginawa sa'yo yung mga taong inaasahan mo. Nagkakaroon po tayo ng parabang na-offend tayo, mayroon tayong wounded heart. Na-hurt tayo, nagtampo tayo. So dahil pakiramdam mo, nasaktan ka, halimbawa, hindi ka niya pinansin. So parang pakiramdam mo, grabe naman to. O kaya may ginawa siyang hindi maganda, grabe naman to. So dahil nasaktan ka, ang tendency mo, huwag mangyari uli yon. Para hindi mangyari uli yon, you tend to put a wall. Umiiwas ka o pinaparamdam mong galit ka. Kasi you are trying to protect yourself. Ibig sabihin, huwag mong ulitin yon, huwag mong gagawin yon. Pero ang ways natin madalas ay ways na hindi para magpatawad o makipagkasundo, kundi para mag-abandon or umiwas. Para bang hindi mo na siya kinausap. The more mo siyang iniwasan, the more na ang pakiramdam mo tuloy nag-iisa ka. Akala mo doon sa nilagay mong wall, pag-iwas, pag-abandon, pag hindi pagpansin, akala mo nakakatulong. But actually, the more kang napapalayo, the more kang nag-iisa, the more kang nagiging malungkot, the more kang nagagalit. Bakit? Kasi minsan meron tayong ganitong kaisipan eh. Kung totoong mahal niya ako, kahit galit ako, lalapit siya. Hindi natin naisip, baka marami din silang problema para patulan pa tayo o sa ating hinahanap. Minsan kasi meron tayong, siguro ako lang, kasi nga opinion ko po ito, minsan we tend to have this kind of thinking, the more we hate, the more we ask help. Kaso hindi naman lahat yan maiisip ng mga tao sa paligid. Dahil hindi lang tayo ang may problema. Walang taong may problema. But of course, blessing kung may mga taong naiintindihan yung salita natin. Alam mo, kaya ako galit kasi sabi ko, tulungan mo ako. Hindi mo ako tinutulungan. Lalo ako nagagalit. Hindi natin may express kung anong dapat. Ang naipapakita nating galit kasi wounded heart na tayo. So, dahil nagtampo ka, the more kang nagagalit kasi parang hindi ka nila inaabot. Kasi hindi nila ma-interpret yung galit mo is asking help. Yung salita, sana malinaw po sa akin, sa inyo yung sinasabi ko. Yung salitang galit ako. But actually, ang gusto mong sabihin doon, love mo ako, mahalin mo ako, unawain mo ako, puntahan mo ako, suyuin mo ako. Pero actually, ang pinapakita natin, tampo galit. Hindi nila gets. Lalo kang nagagalit kasi hindi nila ginagawa yung ini-expect mo.
At dahil tayo nandun sa ganong kalalagayan, the more tayo nagagalit, at ang galit, ang parang footstool, para bang, di ba yung pinto, para isara, kailangan lapat na lapat, pero pag may galit ka, sinara mo ang pinto, pero ang si Satanas, nagkaroon ng parang paa na nilagay niya sa puwang ng pinto at hamba, hindi mo maisara ng gusto kasi may footstool, may nakapasok yung paa ni Satanas, may kapit, may hawak na si Satanas. May entry point na siya na lalo kanyang idideceive. Lalo kang magtatampo, lalo ka tuloy nakakaramdam, nag-iisa ako. It's all in the mind. It's battle of the mind. So sana nakukuha niyo po ang aking gustong isalarawan dito na most of the time, ang pakiramdam mo nag-iisa ka, may tampo ka lang, may sama ka lang ng loob, may expectation ka. Pag sinabing expectation, halimbawa, yung kapitbahay mo, hindi kayo close, nagmura. So wala kang pake, hindi naman kayo close, kapitbahay mo siya, sino ba naman siya? Pero kung kasamahan mo sa PWD, halimbawa ako, minura kita, ay grabe, magtatampak ka. Bakit? May expectation ka na magkakasama tayo sa grupong ito. Ako si Brother Angel, minura kita. Bakit naman ganun si Brother Angel? Kasi nga may relationship na tayo, magkasama tayo sa grupo. So, ibig sabihin, yung expectation ay parang nagbibigay ng mas mataas na masamang hinanakit, tampo, if closer ang relationship. Lalo na kung nanay mo, o asawa mo, o best friend mo ang nagmura sa'yo. Kasi mas mataas na expectation mo. Kaya tayo pakiramdam natin na palaging masama ang loob natin, yung mga mahal natin sa buhay, meron tayong in-expect. Samahan mo ako, alagaan mo ako, intindihin mo ako kahit ganito, etc. etc. Pero pag hindi nila naibigay, tayo ay sumasama ang loob. Pag tayo sumasama ang loob, tayo ay lalong lumalayo. Pag tayo lalong lumalayo, lalo tayong pakiramdam nag-iisa. Pero ang totoo, tayo lang gumagawa ng sitwasyon na yon sa ating isipan. Andiyan pa rin naman sila. Di naman sila umalis. May tampo lang. So anong dapat gawin natin? Hanggat maaari, magtawad na lang tayo at umunawa. Tanggapin natin ang katotohanan mula sa Diyos. Alamin natin ano ang ways ng Diyos. Tayo. Kaya nga meron tayo dito isang gusto ko ipasok sa ating isipan. May Kristo ba talaga sa buhay natin? Sabi sa unang Korinto 2:16, ngunit kami ay may kalooban ni Kristo. Diba tinanggap natin si Jesus Christ? Diba sabi doon sa, sino mang ako'y kumakatok, sino mang magbukas, ako'y papasok. Pumasok si Kristo sa ating buhay, the Holy Spirit. We have the mind of Christ. Meaning, hanggat maaari, ito ang magbibigay sa atin ng mga tamang pananaw. Huwag tayo magpagtagal sa mga negativity sa vertical. Si Kristo na nagpupumilit na magsalita sa iyong isipan, entertain mo po yun. Hindi tayo dapat alipin ng galit, tampo, paniniwala. Sa Kanya, may kadayahan tayo. Sa galit, focus kay God, balik kay God, repent, at magpatawad tayo. Saka, huwag tayong napapako sa present moment. Lilipas yan. Lilipas ang tampo. Focus tayo doon sa long term. Anong long term? Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Maganda ang plano ng Diyos sa buhay natin. Ngayon lang, feeling tayo mag-isa. Bukas, hindi na. Next week, hindi na. Tingin tayo sa future ba na maganda ang plano sa atin ng Diyos. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala at hindi sa ikakasama ito kayo pinagpasa at pagkakasa. Tiwala lang na maganda ang plano sa atin ng Diyos. Hindi man natin naiintindihan ang buong picture ngayon. Pwedeng totoo. Nag-iisa ka. As in literal, nag-iisa ka ngayon. Pwede naman totoo na may kasama ka pero pakiramdam mo parang hindi ka na masyadong naasikaso. Parang pili mo nag-iisa ka. Or ano man po yan, di man natin makita ang buong picture. Ito lang po ang kailangan natin, surrender, tiwala
Mayroon pa ring masaya sa hinaharap. At bago po ako matapos, di ka nag-iisa maliban kung ginusto mo ito. Kailan lang ito kasi sa daily, nakaapat na nga tang clip ko na you are never alone. Doon sa word for you today, ang iba doon ay hinugot ko. Ang iba naman ay mga encounter ko para ma-overcome ko yung depression ng daily lang. Basta nagbigay sa akin ng puka o attention ay yung di ka nag-iisa maliban kung ginusto mo ito. You are never alone unless you want it. Ibig sabihin, choice yan, kapatid. Kaya ka nag-iisa, kasi pinili mo mag-isa. Pinili mo mag-steady sa wall. Sa halip na bridge, yung magpatawad at mag-unawa, wall ang nilagay mo. Nagtampo ka. So, ginusto mo yun. But pwede rin tayo may choice na huwag mag-isa. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos, hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Deuteronomy 31. Promise si God. So, paano mo kukontrahin ang salitang hindi ka niya iiwan? Mas siguro, mas alam natin yung salitang tao ang nang iiwan. Pero ang Diyos hindi. So, ibig sabihin, choice natin. Balik lang tayo kay God. Balik natin yung kaisipan niya. Ay, hindi naman pala ako nag-iisa. Hindi naman pala si Jesus. So, para hindi naman tayo nag-iisa, tutok tayo sa Diyos, di sa ating sitwasyon, katulad kay Peter. Si Peter, yung lumakad sa tubig, di ba may bagyo, tapos sa pagkamalan nilang multo si Jesus, sabi ni Jesus, ako lang to, sabi ni Peter, pwede ba akong lumakad palapit sa'yo? O, lumabas siya sa bangka. Nakaapak yun, di ba sa tubig, nakalakad ng ilang steps, ako lumupog. Pero yung kasabihan, hindi naman po yung hangin o hindi yung wave, hindi yung tubig. Ang nagpalubog kay Peter Ang nagpalubog sa kanya dahil hindi na siya nakatingin kay Jesus. Hindi naman yung problema. Hindi naman talaga yung hindi ka pinansin. Hindi naman talaga yung iwan ka literal. Hindi naman talaga yung wala sila physically. Hindi naman talaga yung hindi sila tumatawag o hindi ka kinukumusta. Hindi naman talaga yung sitwasyon mo ang nagpapalubog sa'yo. Ang nagpalubog sa'yo, hindi ka na nakatingin kay Kristo. Nakatingin ka na lang sa sitwasyon mo. Diba, nakatingin na lang si Peter sa dagat at sa tubig. Kaya siya lumubog. Again, hindi tayo mag-isa kung nakatingin tayo kay Kristo. Focus lang kay Jesus. Paalalahanin natin ang katapatan ng Diyos. Marami ng beses sa nakaraan na muntik-muntikan ka na rin lumubog. Pa si Peter lumubog? Nalunod ba siya? Hindi. Bakit? Bago siya lumubog, nahawakan na siya ni Jesus. So, may pagkakataon ako lumubog ng mga ilang araw. Hindi na tuluyan. Nahawakan ni Jesus yung right hand ko Saan ba yun? Sa Isaiah 41:10 and 13. Do not fear, for I am with you. Do not anxiously look about you, for I am your God. I will strengthen you. Surely I will help you. Surely I will uphold you with my righteous right hand. Kung tatalong ka sa verse 13, for I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Hawak ni God bago tayo tuluyang lumubog. Hindi papayag si God, lulubog tayo. Alalahanin mong nangyari na yan in the past. Hindi tayo lumubog. Dahil kung lumubog tayo noon, wala tayo dito. So, gagawin uli ni God yun sa atin. God is good. O magbasa palagi ng Biblia. God, dumalo sa mga gawain. Kasi pag tumaas ang ating espiritu, talo yung pulong ng kaaway. Pagkaroon ng kaibigan, malalim sa pananampalataya. Bali din naman yun sa kailangan natin nakausap na pinagsabi.
Ang problema, eh, ipag-pray mo. Ako, aminin ko, meron akong D-group leader. Siya nakatulong sa akin nung down na down ako. Nagkwento lang siya. Sabi ko, ako ang may problema. Nagkwento siya tungkol sa sarili niya. Pero ginamit ng ni God yung kwento niya sa buhay niya para makakita sa akin at ma-release ako sa lahat ng aking regret, negativity. Foothold din yun foothold pa lang term dapat, foothold. Ibig sabihin ni Satan ba, pag marami kang unforgiveness or regrets, nakatulong sa akin. Unti-unti nakabangon. Find somebody na medyo mature na sa pananampalataya na kaibigan mo, maganda rin kayo kausap. Pero sana, somebody active. Ano po? At ito sa akin malaki. Aminin ko si Brother Land, isa sa I considered my at maging bahagi ng D-group, sumabay sa PWD Fellowship. Eto, buti andito kayo, andito tayo, di ba? Kasi hindi ka totoong nag-iisa. Ito yung spiritual family mo. Ano po, bigger family mo. At tiwala lang. Andito kami para sa'yo. Ano po? So, be part of this. Kumbaga, isa puso mo. At marami ring ibang naghahanap ng kaliwan. Last slide, halos po ito, bago yung discussion question. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapigtian upang sa pamamagitan ng katuwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga naarap. Hindi ka totoong nag-iisa. Reach out yun sa iba. Halimbawa ako, nag-iisa ako, feeling. Ako yung speaker. Yung mga binabanggit ko ay pinagdaanan ko. So, inaliw ako ni God. Gusto kong ipasa sa iyo yung court o yung kaaliwan din. Hindi ako nag-iisa ngayon. Bakit? Kasama ko kayo eh. Kasama kita. So, hindi ka nag-iisa kung iniisip mo rin yung kalungkutan ng iba. Iwasan mo mag-confess sa sarili mo. Hindi tayo ang sentro ng universe. May maraming iba na mas kaawa-awa o mas nakalungkot-lungkot ang kalalagayan. Maybe pag pinansin natin sila at dumamay tayo, hindi lang siya ang hindi na nag-iisa. Siyempre, kung dumamay ka, di nandun ka. O, di may kasama ka. So, po, ito kasi pag umaliw ka sa iba, maaliw ka rin. Di ba may kasabihan? Gusto mo maging masaya, magpasaya ka ng iba. Ang pangangailangan mo ay pangangailangan din ng iba. Marami na lungkot ngayon, malungkot ngayon. Alam mo yung AI, minsan pinapatulang ko yan. Para kasi siyang psychology. May kausap ka. Gat ang mga sagot, dami na alam. Dati po, ang AI, ang gamit niya, mga technical na question information. O paano to, ano to, etc. Pero ngayon, ang number one gamit ng AI, companionship. Halata, maraming tao sa mundong ito, malipot, nag-iisip, walang kausap, walang companionship. AI ang napagbalingan. May nakita pa nga ako sa Japan niya. By pinangkasalan, as in pinakasalan yung kung sino man yung AI doon sa app na yun. As in, many people now are longing for companionship. Maraming tao ngayon feeling nag-iisa. Yung nag-aalaga sa'yo, nakafocus ka sa sarili mo, baka feeling din niya nag-iisa siya. Reach them out. Putin din natin sila. So, tapos, let me pray for you. Sana po kahit paano ay nakapag-iwan ako sa inyo ng paalala at may ilang tagubilin para natin malabanan ang feeling nag-iisa. And of course, the best thing that I could do for you is to pray. I would read this slide muna din. Magpipray pa ako. Let me pray for you. Panginoon, salamat sa iyong mga plano.
na mabuti at puno ng pag-asa. Baguhin mo ang aming isipan, palitan ng iyong katotohanan at kapayapaan. Salamat sa Espiritu Santo na gumagabay sa amin bilang parakletos. Sa pangalan ni Jesus. Father God, niyo po kami, Panginoon, sa panahon niyo po ay nanghihina, nalulungkot, nadidepress, feeling na sad, alone. Lord, paalala mo, nandiyan ka lang bago kami malunod sa dagat ng self-pity, depression, sa hangin, Panginoon, ng galit at tampo. Lord, mapatingin muna kami uli sa inyo. Paalala, Lord God, na hindi mo kami iiwan o pababayaan man. Tulungan niyo agad kami na makaahon, makabangon, at maranasan ang iyong kapayapaan. Ingatan niyo po ang aming mga mahal sa buhay. Patuloy kaming umunawa din sa kanilang kalalagayan, na sila din ay may pangailangan. Tulungan niyo kami maging kalakasan at pagpapala din sa iba, habang kami din po ay pinapalakas mo. Lord, amin po ina-acknowledge, hindi kami nag-iisa. Ito ay kasinungalingan na bigay ng kaaway, Panginoon. Sapagkat kayo po ay sabi, Panginoon, never that you will leave us nor forsake us. Thank you po, Holy Spirit. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name this we pray. Amen. Mga kasama, Amen. ito po ang ating pong discussion question.